Assalamualaikum, it's me your Kuwaiti boy from Cebu to Tawi-Tawi, home of Finest Complete Builders, live in Manila, now in Kuwait City. So for today's video, a day in my life tayo ngayon sa Kuwait. Nag-start pa lang aking umaga sa pagdadasal. Alhamdulillah, kahit pa paano nakapag 5 times a day na rin ako. Dito po kasi sa Kuwait, siguro sa lahat po ng Middle East, no? Basta oras ng prayer, kahit may trabaho ka, pwede maiwanan. After ko pala nag-prayer, natulog muna ako mga 45 minutes. Then ayun, nag-ready na rin ako ng baon ko. Bale, ganito po pala yung araw-araw kong ginagawa. Since ako lang po naiba ng schedule, yung sarili ko nang binabaunan ko. Bale, ako lang pala mag-isa dyan nagising ng maaga kasi sila mga 2:00 pa ng hapon. Bale, nagsangag na pala muna ako. Basta favorite ko talaga yung sangag kahit walang ulam. Perfect sa akin yan. Ang pasok pala na duty ko ay 8 AM. 4:45 nagigising ako para sa prayer. Then 6:45 gigising ako ulit para magluto. Ayan, pinartner ko rin pala dyan hotdog sa baon ko. Silog ba kung baga sa atin. Ang ikaganda sa akin, sanay na ako sa ganitong oras ng pasok. Nasanay na kasi ang katawan ko na gumigising ng umaga. Kinaibahan lang pala ng trabaho dito sa Manila. Dito 10 hours. Sa atin 9 hours lang. Nung natapos na ako magluto ng baon ko, naligo na rin din ako. Di rin kasi ako sanay mag-breakfast sa umaga. Tanghalian at hapunan lang kinakain ko. So ayun, tapos na tayo maligo. Nag-ready na rin ako. Nakatawa lang yun, no? Hanggang ngayon, hindi pa rin ako mapaniwala na nandito na ako sa Kuwait. Parang kailan lang nakipagsapalaran sa interview, pahirapan sa pila, ang dami rin pagsubok na dinaanan ko bago mapunta dito. Kaya sa mga nag-apply dyan papuntang ibang bansa, tiwala lang po at dasal at habaan ng pasensya. Yun lang po masasabi ko sa inyo. Sa mga naghahanap pala ng legit na agency dyan, ilagay ko na yung Facebook link ng agency namin. Alam ko hanggang ngayon hiring pa po yun. Promise, alam ko sobrang hirap mag-apply at maghanap ng legit na agency. Kaya gusto ko rin din sana tumulong sa mga gustong papuntang abroad. So ayun na, papunta na tayo. By the way, 15 minutes lang pala yung work ko papunta sa bahay. Naka-jacket pala ko dyan kasi sobrang lamig dito, nagwi-winter na. Hindi man ako pinalad makapunta ng Finland. Sobrang thankful ako. Siguro ito yung tadhana ko na dito ako nakasulat sa Kuwait. Kasi kahit anong hingi ko ng tulong nun sa mga pinsan ko, sin mood lang talaga ako. Pero wala naman akong sama ng loob. Thankful ako kahit paano nakaalis ako ng Pinas. 7:40 AM pala ako nalis ng bahay. Then 7:55 na sa store na ako. By the way, hanggang dito lang pwede ako i-video na. Bawal kasi sa loob. Inshallah next time igagala ko kayo dito sa Kuwait. So ayun, gabi na. Bale, out ko pala dyan 6 PM na po. Hindi na ako masyadong napag-video, gawa nga sa nalobat yung phone ko. Excited na ako makita yung mga kasamahan ko. Hindi lang pala kasamahan ko yung touring ko sa kanila, kundi tunay na kapatid. Grabe, sobrang lamig dito pag gabi. Para kang nasa ng refrigerator. Ito si Michael. Ito si Kim Jong. So ngayon ako'y nakatoka na magluto. Nag-give and take lang kasi kami dito. Sabi nga nila, sharing is caring. Ako pala yung pinakabunso dito sa amin accommodation. Kaya minsan ang hirap di magpagbiruan sa kanila. Alam mo na, mga trentahin. Minsan ang hirap makaget ng mga joke. Ultimong math sa lab, tinatanong anong ibig sabihin. Ayaw ng paulit-ulit. Ang love language ko po naman. Alam mo yung paulit-ulit. Pero kahit papano thankful ako dahil sila yung nakakasama ko. Kasi lahat ng advice, lahat ng mga aral, lahat ng mga experiences, sinishare nila sa akin. Kaya love na love ko yung mga yan, kahit medyo irritable. Kasi nga daw, trentahin. Wala akong no choice, kaya ako yung mag-a-adjust. Buti na lang iba-ibang department kami. At least hindi kami nag-uumayan sa mukha, no? Kasi minsan ang hirap, yung ka-department mo, tapos isang bahay lang din kayo. Ewan, ganun yung pakiramdam ko. At least thankful kami na iba-ibang department kami na nakalagay. Papalo and share naman po. Kung hindi pa kayo nakapalo, kung nakapalo na po kayo, pa-share naman po ako. Salamat po. Ngayon kasi nakapira ko ng board, kaya parang gusto ko mag-edit ulit. Inshallah soon, ipapasyal ko kayo dito sa Kuwait. Ang dami nakaka-amaze dito, nakakatuwa. So ngayon ako lang naglilinis, kasi si Michael yung nakatoka sa paghuhugas. At si Kim Jong ang naghain. Ayan, si Michael taga-hugas. Kasi ako nagluto, siya maghugas. Ano ka na dito? So ayun, dahil wala pa po kaming TV, si Michael yung storyteller po namin. Nananakot tapos takot din pala. Ox lang kasi trentahin daw. Minsan relate na rin ako eh.
Pero ayoko maging ganun. Medyo irritable ito si Michael. Minsan nananapak bigla yan. Eme lang po. Hanggang sa muli po, papalo and share. May nagpaparamdam na. Tapos doon sa tumatakbo na yung babae, nalaglag yung cross. Parang bumakas yung pinto namin. Parang hangin na, ganito yun.